sa kanilang lahat. Unang-una, gusto kong magpasalamat sa PDP for entrusting to me Region 2. Napakalaking lugar po ang Region 2 at napakalawak po nito. And I will try my best po na to advocate for and palawakin yung samahan natin sa Region 2. Alam po, hindi po lingid sa kaalaman ng lahat na siguro for purposes of PDP, isa na yung region na yun ang pinakamahirap na lugar. But definitely, I will try my best. I think, hindi naman po mahirap, no? Kasi may malinaw naman tayong purpose, meron tayong malinaw na objective. I think yun lang naman ang hinihingi ng mga tao, no? Something that would clarify to them what are our purposes. Nakikita naman nila yung bagay na yun. And we have a leader na they can trust. I think yun ang very critical sa susunod na mga political exercise. It's a question naman ng trust. A question kung sino yung partido na pwede pagkatiwalaan. A question kung sino yung leader na dapat pagkatiwalaan. So, we did not articulate so many things. They only need to look at us, to look at our leaders, and I think we will be able to convince more people. So, thank you very much. Mabuhay ang mga Ilocano! Mga Ilocanong tunay na nagmamahal sa bayan! Ayan! Meron talagang abyan! Sorry po mga officers, tatawagin ko kayo ulit dito to witness the ceremonial signing of the appointment papers and the oath of office ni Attorney Engelbert. Al, witness po tayo dito. Sa likod, upo yung dalawa para pipirma ng kanilang sinumpaang panunumpa. Sinumpaang panunumpa. Hindi sinumpaang kasais. Ano? Please stand sa likod ang ating mga officers. Ka Raymar, Ka Rawi, and Ka Bong, please witness. Okay. Tingin kayo, talagang pipirma ako. Yes! Exchange. Yan, picture. Ayan. Okay nga ron? Oo, kami ganyan. Okay nga ron? Okay. Congratulations. Ngayon naman po ay hingan muna natin ng mensaheng paalala. Mensaheng paalala para kay Ka Engelbert. Ano bang tawag ko sa'yo, Bert? Jojo. Ka Jojo. Oo nga. Kay Ka Jojo. Ng mensahe muna kay Ka Raul Lambino who hails from the north also. Ilocano din to no? Pangasinan Sea. Pero Ilocano din to. Ka Raul, please. Thank you, Ka Asra. Secretary Alfusi, the acting chairman of Partido Demokratiko Pilipino. At siyempre yung bago nating kasama sa PDP, si Attorney Jojo. Kapatak nga Ilocano nga mangmanganti, rabungkan, saluyot nga day ti laok na nga intono nga punchik. Sabi ko kanina, tinatanong nila sa akin kung ano ba yung mabuhay sa Ilocano. Sabi ko, agbyag. Agbyag. Ibig sabihin nun, agbyag, mabuhay. Hindi agbayag. Kasi yung agbayag, matagal. Yung sa Ilocano meron, agbayag ka, matagal ka naman. Ibig sabihin nun.
Ngem kablawak tayo amin nga kapanak nga Ilocano di tamyanan. Sabi nga nila, ano pa raw yung solid north? Eh wala naman ng solid north ngayon pag pinag-uusapan ay politika doon sa kabila. Kasi sa Region 1, doon pa lamang sa probinsya natin sa Pangasinan, siya ang pinakamalaking probinsya sa buong Northern Luzon, if not all provinces north of Manila. At doon sa Pangasinan, doon naman tayo sa Pangasinan. Ganon din sa La Union. Marami naman tayong mga kaibigan dyan na membro po ng PDP. At lalong-lalo na sa Ilocos Sur. Alam naman na po natin ang sitwasyon dyan sa Ilocos Sur. Andyan pa rin si Manong Chavit Singson. Pagdating naman sa Region 2, andito na ngayon ang bago nating presidente sa Region 2. At least nawalan ako ng isang malaking problema sa Northern Luzon. At nandyan na si Atty. Jojo na kasama natin. At dating Vice Mayor ng Tuguegarao City at siyempre naging presidente ka ng Development Academy of the Philippines. Yun ang mga kailangan natin sa PDP. Yung kanilang damdamin, kaisipan, at ang ginagawa nila is more on development-oriented leaders. Na yun po ang direksyon ng PDP laban. No? Na kailangan po ay magkaroon tayo ng mga pinuno ng partido para mas mapalakas natin ang mga kasapi natin sa local at village leaders. Alam po ninyo, yung political system natin sa Pilipinas, tinatawag ko itong kumbaga sa telepono, nasa iCloud yung mga partido. Political parties in the Philippines, except PDP Laban, wala silang pundasyon sa baba. Lahat nakalutang yung mga partido. Yung mga politiko na nandiyan, pwede silang magpapalit-palit, magpalipat-lipat, everyday kung gusto nila. But not in PDP Laban. We'll make sure that PDP Laban will be steadfast in inculcating to everybody's mind and heart that once you become a member of PDP Laban, starting now, this year, and towards 2020 and thereafter, that you remain to be a member of PDP Laban, that you are proud to be a member of PDP Laban. Party build-up, party system, and party strengthening is not measured by whether we are going to win the elections or not. We'll make sure that PDP Laban will know how to take care of its leaders and its members. We'll make sure that we are going to try our best to give our political opponents a good fight, and we'll make sure that our party members and party leaders will win in the elections. But if the outcome will not be as what we are trying to do and what we are thinking of, we may not end to be the victor, but we are not going to abandon you. We will continue to recognize you as the full-fledged, legitimate members of PDP Laban, and we are not just going to get somebody who won in that election, who in the first place did not become a member of PDP Laban and would like only to become a member of PDP after winning the election. Hindi na po mangyayari yung ganon. Medyo masama ang naging karanasan natin sa PDP. Noong 2016, nanalo si Tatay Digong, biglang lumobo yung partido, lumaki ng lumaki yung partido, pero just as like the experiences of previous parties in the past, after hindi na presidente yung sa Pilipinas, yung nakaupo, doon na naman sila pupunta. We are not going to do that anymore, and we are not going to allow that to happen to our members. We will continue to have a political party that has its foundation down below. So hindi tayo isang partido na nakadutang sa alapaap o kaya dyan sa ulap. Yung mga political parties ngayon, wala silang pundasyon sa baba. They really don't have ordinary members down below.